Tahimik na umaga ang sumalubong kay Annalisa habang nakaupo siya sa harap ng maliit niyang lamesa. Hawak ang isang sobre na kakarating lang. Nakalagay sa harap nito ang kanyang pangalan na nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ng kanyang tiyahin. Dahan-dahan niya itong binuksan. Isang imbitasyon. Kasalan. Napabuntong hininga siya nang makita ang pangalan ng pinsan niyang si Melody, ang pinakapinupuri sa kanilang pamilya. Maganda, maputi, palangiti, at higit sa lahat, laging may kasama. Hindi tulad niya. Tahimik niyang ibinaba ang imbitasyon at tumingin sa salamin sa gilid ng kwarto. Simpleng mukha, walang makeup, walang kakaibang dating. Sa mata ng karamihan sa kanyang mga kamag-anak, siya ang matalino pero walang dating. "Pupunta ba ako?" bulong niya sa sarili. Alam na niya ang mangyayari. Hindi ito ang unang pagkakataon. Naalala niya ang huling reunion nila, kung papaano siyang tinanong ng paulit-ulit kung may boyfriend na ba siya, kung kailan siya mag-aasawa, kung bakit hanggang ngayon ay wala pa ring nanliligaw sa kanya. "Baka naman masyado kang choosy, iha." O baka naman walang nagkakagusto sa kanya. Paulit-ulit na mga salita ng kanyang mga kamag-anak. Masakit iyon, pero sanay na siya. Napahawak siya sa kanyang telepono nang bigla itong mag-vibrate. Isang mensahe mula kay Benjamin. "Good morning, love. Did you get the invitation already?" Napangiti si Annalisa. Ang pagod sa kanyang mukha ay bahagyang napawi. Si Benjamin, ang taong hindi niya inaasahang darating sa buhay niya. Isang US Navy na nakilala niya online 2 taon na ang nakakalipas. Sa kabila ng distansya, siya ang naging sandalan ni Annalyn. Ang taong tumingin sa kanya hindi dahil sa kanyang itsura, kung hindi dahil sa kung sino siya. Mabilis siyang nag-type ng sagot. "Yes, it's Melody's wedding." Ilang segundo lang, may reply ka agad. "Are you going?" Napatingin muli si Annalisa sa imbitasyon, sa mga alaala, sa posibilidad ng panibagong panghusga. "I'm not sure." Tumahimik ang chat sandali bago muling nag-notify. "Whatever you decide, I'm with you." Napahigpit ang hawak niya sa cellphone. Yun ang isa sa mga bagay na minahal niya kay Benjamin. Hindi siya pinipilit, hindi rin siya hinuhusgahan. Ngunit kahit ganoon, pinili pa rin niyang itago ang relasyon nila sa kanyang pamilya. Hindi dahil nahihiya siya, kung hindi dahil kilala niya ang mga ito. Mapanghusga, mapanlait, at higit sa lahat, mahilig manghimasok sa buhay ng iba. Ayaw niyang gawing paksa ng chismis si Benjamin. Ayaw niyang marinig ang mga komento na baka pera lamang ang habol o baka hindi totoo ang relasyon nila. Ayaw niyang sirain ng ibang tao ang isang bagay na pinaghirapan nilang buuin. Kaya nanatili itong lihim. "Siguro, panahon na rin para harapin ko ulit sila." Mahinang sabi ni Annalisa. Hindi para patunayan ang sarili, kung hindi para patunayan na hindi na siya katulad ng dati. Kinuha niya ang kanyang kalendaryo at tinignan ang petsa ng kasal. May ilang araw pa. Sapat para mag-isip. Sapat para maghanda. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, meron na siyang kutob. Pupunta siya. Hindi dahil sa kanila, kung hindi dahil sa sarili niya. At sa pagkakataong ito, hindi na siya basta tatahimik lang. Hanggang sa dumating ang araw ng kasal na parang isang eksenang matagal nang alam ni Annalisa ang magiging takbo. Maaga siyang dumating sa venue. Isang eleganteng garden reception na puno ng puting dekorasyon at pati na rin mga bulaklak. Lahat ay maayos, maganda at halos perpekto. Tulad ng inaasahan ng lahat kay Melody, tahimik siyang naglakad papasok. Suot ang isang simpleng damit na kulay beige. Walang ingranding ayos, walang makapal na makeup.
sapat lang para maging presentable. Ngunit gaya ng dati, hindi yon sapat sa mata ng kanyang pamilya. Annalisa, nandito ka na pala. Napalingon siya at nakita si Tia Divine. Nakangiti ito, pero halatang sinusukat siya mula ulo hanggang paa. Hello po, tita. Magalang niyang bati. Grabe, anak, puti naman at naisipan mong pumunta. Akala ko ay busy ka na naman sa kung ano ang pinagkakaabalahan mo. Sabi nito, sabay tawa ng mahina. Hindi na sumagot pa si Annalisa. Ngumiti lamang siya. Isang ngiting sanay ng magtago ng sakit. Maya-maya pa'y lumapit naman si Tia Esther, kasama ang ilang pinsan. Oy, Annalisa, ikaw na lang pala ang single dito, no? Biro nito, sabay tingin sa ibang kasama. Lahat ay may kadate, pero ikaw wala pa rin. Nagtawanan ng ilan. Wala pa po. Simpleng sagot niya. Bakit naman? Ang bait-bait mo pa naman. Dagdag ni Tia Esther, pero halatang may halong panlalait. O baka naman, wala talagang nagkakagusto sa'yo. Mas lumakas ang tawanan. Ramdam ni Annalisa ang pag-init ng kanyang tenga. Pero pinili niyang manatiling kalmado. Huminga siya ng malalim at tumingin sa paligid. Mas masakit pala kapag sa harap ng ibang tao ka pinapahiya. Ano ba? Hayaan niyo na lang siya. Biglang singit ni Chong Danny habang umiinom. Hindi naman lahat nagbibigyan ng swerte sa love life. Baka naman masyadong mataas ang standards. Dagdag pa ni Chong Resty. Sabay iling nito. Wala namang, alam mo na. Hindi na nito tinapos ang sinabi. Pero sapat na iyon para maintindihan ng lahat. Napayuko si Annalisa sandali. Hindi na bago ang mga salitang iyon. Pero iba pa rin kapag paulit-ulit. Habang abala ang lahat sa kwentuhan, napansin niyang dumaan si Melody. Ang bride, na abala sa pag-aasikaso sa mga bisita. Napangiti si Annalisa at bahagyang kumaway ngunit tila hindi siya napansin ito. O baka naman sadyang hindi lang talaga siya piniling pansinin. Annalisa? Napalingon siya at nakita si Carol, ang kanyang matalik na kaibigan. Papalapit sa kanya na may dalang 2 baso ng juice. Finally, nakita na rin kita. Sabi nito, sabay abot ng isang baso. Okay ka lang ba? Napangiti si Annalisa. This time, mas totoo. Sanay na? Sagot niya, sabay buntong hininga. Umupo silang 2 sa isang sulok. Medyo malayo sa karamihan. Grabe sila, no? Bulong ni Carol. Hindi pa rin nagpapago. Dagdag pa nito. Hindi na sila magpapago. Mahinang sagot naman ni Annalisa. Kaya ako na lang ang nagpago. Tumingin sa kanya si Carol. Tila naiintindihan ang lalim ng sinasabi niya. Alam mo, dagdag ni Annalisa, hindi na ako nasasaktan tulad ng dati. Nakakapagod na rin kasi. Sigurado ka ba? Tanong ni Carol, may halong pag-aalala. Saglit na natahimik si Annalisa. Hindi niya kayang magsinungaling sa kaibigan niya. Hindi na ganun kasakit. Amin niya. Pero hindi ibig sabihin na wala na. Bago pa makasagot si Carol, muling narinig ni Annalisa ang boses ni Tia Divine mula sa kabilang mesa. Nasaan na ba yung magiging boyfriend ni Annalisa? Baka naman, imaginary lang niya. Muling umalingongaw ang tawanan. Napapikit si Annalisa sandali at sa pagkakataong iyon, may isang bagay siyang napagtanto. Hindi siya ang may problema. Pero hindi pa niya alam kung papaano yung ipaparamdam sa kanila. Hindi pa, pero darating din ang tamang oras. Habang papalalim ang gabi, mas lalong umiingay ang reception. Dumami ang pagkain sa mesa. Nagsimula ang inuman at kasabay nito ay ang mas lalong pagkapal ng mukha ng ilan sa kanyang mga kamag-anak. Nakaupo si Annalisa sa isang gilid. Tahimik na kumakain. Katabi niya si Carol na paminsan-minsan ay sinusubukang pagaanin ang pakiramdam niya sa pamamagitan ng simpleng kwentuhan.
Ngunit hindi yun sapat para matakpan ang mga boses sa paligid. Alam nyo, sayang si Annalisa no? Narinig niyang sabi ni Tiang Esther sa kabilang mesa. Hindi man lamang nag-abala na hinaan ng boses. Matalino nga pero kung wala ka namang dating, wala rin. Correct, Sagot naman ni Tiang Divine. Sabay tawa. sa panahon ngayon, hindi na sapat ang talino. Kailangan may itsura ka rin para mapansin ka. Kaya nga hindi siya napapansin eh. Singit ni Chong Resty. Sabay inom ng alak. Kaya hanggang ngayon, solo pa rin. Nagtawanan naman silang lahat. Nagtawanan na naman ang lahat. Ramdam ni Annalisa ang bawat salitang parang karayom na tumutusok sa kanya. Hindi na lang iyon simpleng biro. Parang hinuhubaran siya ng dignidad sa harapan ng maraming tao. Oy, Annalisa! Biglang tawag ni Tiang Divine. This time, direkta na sa kanya. Halika nga dito. Napatingin si Carol sa kanya. Tila gustong pigilan siya. Pero ngumiti lang si Annalisa. Okay lang. Bulong niya. Tumayo siya at lumapit sa mesa ng kanyang mga kamag-anak. Lahat ng mata ay tila nakatingin sa kanya. Parang may inaabang ang palabas. Bakit po? Mahinahon niyang tanong. Ngumiti si Tiang Divine. Pero halatang may ibang ibig sabihin ng ngiti nito. Wala lang, napag-uusapan ka lang namin. Sabi nito. Curious lang talaga kami sa'yo, Iha. Wala ka pa rin bang boyfriend hanggang ngayon? Saglit na natahimik ang paligid. Parang lahat ay nakikinig. Wala pa po. Sagot ni Annalisa. Diretso ang tingin. Talaga ba? Sabat naman ni Chong Danny. Ilang taon ka na ba ngayon? Bahagyang napahigpit ang kamay ni Annalisa. Pero pinikilan niya ang sarili. 30 po. 30? Abay. Ulit ni Esther. Sabay palakpak na para bang may announcement. Ay nako, malapit ka nang lumampas sa kalendaryo. At doon pumasok ang pinakamasakit. Tumawa si Tiang Divine at sinabing, Hayaan nyo na, may bingo card pa naman at loto. Pasok pa sa numero ang edad ni Annalisa. Isang malakas na tawanan ang sumabog sa mesa. May ilan pang bisita ang napalingon at napangiti. Tila nakikisali sa biro kahit hindi naman talaga nila siya kilala. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo ni Annalisa. Naririnig niya ang tawanan, pero parang malayo. Nakikita niya ang mga mukha nila, pero parang malabo. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili niya, pero walang lumabas. Ngumiti lang siya, isang pilit na ngiti. Excuse me po. Mahina niyang sabi bago siya tumalikod. Hindi niya na hinintay ang susunod pang sasabihin. Mabilis siyang naglakad pabalik sa pwesto nila ni Carol. Pagkaupo niya, agad siyang inabutan ng kaibigan niya ng tubig. Grabe sila. Galit na bulong ni Carol. Ang babastos. Tahimik lang si Annalisa. Oy, okay ka lang ba? Tanong ni Carol. Mas mahinahon na ngayon. Saglit na natahimik si Annalisa bago siya nagsalita. Alam mo yung pakiramdam na parang wala kang halaga? Mahina niyang tanong. Napatingin sa kanya si Carol. Walang masabi. Hindi naman ako masamang tao. Hindi rin ako pabigat. Dagdag niya. Pero bakit parang kulang pa rin? Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Pero pinigilan niyang tumulo ang luha. Hindi dito. Hindi sa harapan nila. Hinawakan ni Carol ang kamay niya. Hindi ikaw ang may problema, Annalisa. Seryoso nitong sabi. Sila. Napabuntong hininga si Annalisa. Sa kaibuturan ng puso niya, alam niya yon. Pero minsan, kahit alam mo ang totoo, masakit pa ring marinig ang kasinungalingan mula sa mga taong dapat sana'y nagmamahal sa'yo. At habang nagpapatuloy ang tawanan sa likod niya, isang bagay ang unti-unting nabubuo sa loob ni Annalisa. Hindi galit, kung hindi isang tahimik na desisyon. Na darating ang araw, hindi na siya pagtatawanan. Tahimik ang paligid sa likod ng venue. Tanging mahinang ilaw mula sa garden ang nagbibigay liwanag sa madilim na sulok kung saan nakaupo si Annalisa.
Malayo sa ingay, malayo sa tawanan, malayo sa mga matang mapangusga. Huminga siya ng malalim. Ngayon lang siya tunay na napagod. Hindi ka na dapat pang bumalik doon. Mahinang sabi ni Carol habang papalapit. May dalang shawl na maraang ipinatong sa balikat ni Annalisa. Okay lang ako. Sagot niya kahit halatang hindi. Umupo si Carol sa tabi niya. Ilang segundo silang parehong tahimik. Pinapakinggan ang huni ng hangin at pati na rin ng mga dahon. Gusto mo na bang umuwi? Tanong ni Carol. Umiling si Annalisa. Hindi. Sagot niya. Kung aalis ako ngayon, parang pinatunayan ko lang na tama sila. Napatingin si Carol sa kanya. May halong paghanga. Ang tibay mo talaga, Bes. Sabi nito. Ngumiti si Annalisa. Pero may lungkot pa rin sa kanyang mga mata. Hindi dahil matibay ako. Sagot niya. Kung hindi dahil matagal ko na silang kilala. Saglit siyang natahimik bago maraang nagsalitang muli. Alam mo, kung gusto ko lang, pwede ko naman silang patahimikin kanina pa. Tumingin si Carol sa kanya. Tila alam na ang ibig niyang sabihin. Si Benjamin? Tanong nito. Tumango si Annalisa. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang telepono at tinignan ang wallpaper. Isang simpleng larawan nilang dalawa ni Benjamin. Nakangiti siya doon. Totoo, walang halong pagdududa. 2 taon na kami. Mahinang sabi niya. Pero hanggang ngayon, wala ni isa sa pamilya ko ang nakakaalam. Hindi ka pa rin talaga nagbabago, sabi ni Carol. Pinoprotektahan mo pa rin siya. Napabuntong hininga si Annalisa. Hindi lang siya, sagot niya. Pati yung relasyon namin. Napatingin siya sa malayo. Tila bumabalik sa nakaraan. Naalala mo nung una kaming nag-usap? Tanong niya. Tumango si Carol. Online lang yun, di ba? Oo, sagot ni Annalisa. Random lang. Wala akong inaasahan. Pero habang tumatagal, naging totoo. Ikinuwento niya kung papaanong nagsimula sa simpleng usapan ng lahat. Mga mensaheng puno ng respeto. Mga tawag na walang halong pagmamataas. At mga pangarap na sabay nilang binuo kahit magkalayo. Hindi niya ako tinanong kung maganda ba ako. Dagdag niya. Hindi niya ako inusgahan. Saglit siyang napangiti. Basta tinanggap niya lang ako. Tahimik lang si Carol. Ramdam ang bigat ng bawat salita. Bakit hindi mo siya ipakilala? Tanong niya. Siguro naman deserve mong ipakita sa kanila na mali sila. Umiling si Annalisa. Hindi ko kailangan ng approval nila. Direkta niyang sagot. At ayokong gawing palabas ang buhay ko para lamang mapahanga sila. Napayuko siya sandali. Kilala mo sila, Carol? Dagdag niya. Kapag nalaman nila, hindi lang ako ang pag-uusapan nila, pati si Benjamin. Hanapan nila ng mali, pagdududahan at sisiraan. Pero hindi naman nila magagawa yun kung hindi mo sila pinapansin, di ba? Kontra ni Carol. Alam ko, sagot ni Annalisa. Pero minsan, kahit hindi mo pansinin, nakakaapekto pa rin. Huminga siya ng malalim. Mas pipiliin kong tahimik. Sabi niya. Tahimik pero totoo. Napatingin si Carol sa kanya. Tila naiintindihan na ang lahat. Alam mo, sabi nito, bahagyang ngumiti. May mga bagay talaga na mas maganda kapag hindi pinagsisikawan. Ngumiti si Annalisa. Exactly. Ngunit sa likod ng katahimikan nila, may isang lihim na hindi alam ni Annalisa na hindi na pala ganoon katahimik ang lahat. Dahil sa mismong gabing iyon, may isang taong paparating. Isang taong magpapabago sa takbo ng lahat at hindi na yun kayang pigilan pa ni Annalisa. Nagpatuloy ang programa sa loob ng venue. May sumasayaw, may nagtotoast, at mas lalong naging magaan ang loob ng mga bisita dahil sa alak at kasiyahan. Para sa karamihan, isa itong gabing puno ng saya. Pero para kay Annalisa, isa itong gabing pilit niyang tinatawid. Bumalik siya sa loob kasama si Carol. Pinilit ang sarili ng umiti at makihalubilo kahit papaano. Ayaw niyang magmukhang apektado.
Ayaw niyang bigyan ng kasiyahan ng mga taong kanina lang ay halos ipahiya siya. Konti na lang, matatapos din to. Bulong ni Carol. Tumango si Annalisa. Ngunit bago pa man siya muling makaupo, biglang may kakaibang galaw sa may entrance ng venue. May ilang bisita ang napalingon. May nagbulong-bulungan. May paparating. Sino kaya yon? Unti-unting napunta ang atensyon ng lahat sa labas. Napakunot ang noon ni Annalisa at bahagyang nagtataka. Hanggang sa merong pumasok. Isang matangkad na lalaki. Maputi, maayos ang tindig at halatang dayuhan. Suot niya ang isang simpleng ngunit elegante na long sleeve. At kahit hindi siya nagpapakita ng kayabangan, ramdam kaagad ang presensya niya. Tahimik ang aura, pero kapansin-pansin. Parang biglang bumagal ang paligid. Napahinto si Annalisa sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapaniwala. Carol? Mahina niyang sabi. Halos pabulong. Ngumiti si Carol. May halong kilig at excitement. Surprise! Sagot nito. Nanlaki ang mga mata ni Annalisa. Don't tell me. Hindi niya na natapos pa ang sasabihin. Dahil sa sandaling iyon, tumingin ng lalaki sa direksyon niya at pagkatapos ay ngumiti. Ang ngiting kilalang kilala niya. Si Benjamin. Benjamin? Bulong niya. Halos hindi marinig. Mabilis ang tibok ng puso niya habang dahan-dahang naglalakad papalapit si Benjamin. Ang bawat takbang nito ay parang may dalang katahimikan sa gitna ng ingay ng paligid. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Gulat, saya, kaba, o lahat na. Paglapit nito, sandaling natahimik ang mundo ni Annalisa. Hi love, malumanay na sabi ni Benjamin. Hindi na napigilan pa ni Annalisa ang mapangiti. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya, halatang naguguluhan pero masaya. I just miss you. Simpleng sagot nito. And I thought, you shouldn't be alone tonight. Napatingin si Annalisa kay Carol. Sinabi mo? Tanong niya. Nagkibit balikat si Carol habang ito ay nakangiti. Pasensya na friend, pero hindi ko kasi matiis. Sagot nito. Deserve mong ma-surprise. Napailing si Annalisa pero hindi niya maitago ang saya sa kanyang mukha. Samantala, sa paligid nila, unti-unting bumubulong ang mga tao. Sino ang kasama ni Annalisa? Foreigner ba yun? Boyfriend niya ata. Maging sina Chang Divine at Tita Esther ay napatingin. Halatang nagulat. Sandali, siya ba yun? Bulong ni Divine. Hindi kaagad sumagot si Annalisa. Hindi niya ipinakilala si Benjamin. Hindi siya nagmadali. Sa halip, tumingin lang siya sa mga kamag-anak niyang kanina lang ay nagtatawanan. At sa unang pagkakataon, sila naman ang natahimik. Hindi dahil sa sinabi niya, kung hindi dahil sa nakita nila. Isang bagay na hindi nila inaasahan. Isang katotohanang hindi nila kayang maliitin. Ngunit higit sa lahat, isang katahimikan na mas malaki kesa sa kahit na anong sagot. At sa gitna ng lahat ng iyon, hawak ni Annalisa ang kamay ni Benjamin. Matatag, tahimik, at sigurado. Hindi niya kailangang magsalita. Dahil minsan, sapat na ang presensya para ipaalam sa lahat kung sino ka talaga. Ang dating maingay na bulwagan ay tila biglang nabawasan ng ingay. Hindi dahil tumigil ang programa, kung hindi dahil may bagong sentro ng atensyon. At yon ay si Annalisa, kasama ang lalaking kanina lang ay hindi nila kilala. Annalisa! Maingat na tawag ni Chang Divine habang papalapit ito. May pilit na ngiti sa labi. Hindi mo naman sinabi na may kasama ka pala. Napatingin si Annalisa sa kanya. Kalmado ang mukha. Hindi niyo naman po tinanong. Sagot niya ng diretso. Saglit na natigilan si Divine. Sa likod nito, sumunod si Chang Esther, halatang nagpipigil ng curiosity. Sino ba siya? Tanong nito. Pilit na pinapakalma ang sarili. Friend mo ba? Tumingin si Annalisa kay Benjamin, saka muling bumaling sa kanila. Importante po siya sa buhay ko. Simpleng sagot niya.
Hindi niya na dinagdagan pa. Hindi niya ipaniliwanag. At doon nagsimulang maging hindi komportable ang mga tao. Ganun ba? Sagot ni Chong Danny. Sabay tawa ng pilit. Akala namin kasi. Akala niyo po wala. Putol ni Annalisa. Mahinahon pero matatag ang boses. Natahimik si Danny. Walang sumunod na tawa. Nako, Iya. Hindi naman sa ganon. Singit ni Chong Resty. Halatang nag-iiba ang tono. Sadyang nag-aalala lang kami sa'yo. Napatingin si Annalisa sa kanya. Talaga po? Tanong niya. Kanina po parang hindi. Walang sumagot. Ramdam ang bigat ng hangin sa pagitan nila. Hindi siya nagtaas ng boses. Hindi siya galit. Pero bawat salita niya ay may bigat. Isang uri ng katahimikan na hindi nila kayang kontrahin. Samantala, si Benjamin ay nanatiling tahimik sa tabi niya. Magalang, nakangiti, pero hindi nakikialam. Para bang hinahayaan niyang si Annalisa ang magsalita para sa sarili niya. At yun ang lalo pang nagpatibay sa presensya nito. Annalisa, muling sabi ni Chang Esther. This time, mas mahinahon na. Bakit hindi mo man lang kami sinabihan? Sandaling natahimik si Annalisa bago sumagot. Hindi ko po obligasyong ipaalam ang lahat sa inyo. Direkta niyang sabi. Lalo na kung ang kapalit naman po ay panghusga. Parang may malamig na tubig na ibinuo sa buong mesa. Walang umimik. Sa unang pagkakataon, wala silang masabi. Dahan-dahang hinigpitan ni Annalisa ang hawak sa kamay ni Benjamin. Hindi siya nanginginig. Hindi siya natatakot. Kasi ngayon, alam na niya ang halaga niya. At saka, dagdag niya, mas kalmado na ngayon. Hindi ko naman po kailangang patunayan ng sarili ko sa kahit kanino. Napayuko si Chang Divine. Si Chong Danny naman ay napakamot sa ulo niya. Si Chang Esther ay napatingin sa ibang direksyon. Wala nang biro, wala nang tawanan, tahimik lang. At sa katahimikang iyon, mas ramdam ang hiya. Hindi na nagtagal si Annalisa sa usapan. Hindi niya na kailangang ipilit ang sarili niya sa mga taong hindi naman siya pinapahalagahan. Excuse us po, magalang niyang sabi. At nang tumalikod siya kasama si Benjamin, ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanila. Hindi na mapanghusga, kung hindi puno ng tanong, puno ng pagtataka, at marahil, puno ng pagsisisi. Ngunit hindi na yun mahalaga kay Annalisa. Hindi niya na hinangad ang approval nila. Hindi niya na hinintay ang pag-intindi nila. Dahil sa wakas, nahanap na niya ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Hindi sa ibang tao, kung hindi sa sarili niya. At habang papalayo siya sa ingay ng nakaraan, alam niyang ito na ang simula ng isang buhay na hindi niya na kailangang ipaliwanag pa. Lumipas ang ilang buwan matapos ang gabing iyon. Tahimik, walang balita, walang paliwanag, at higit sa lahat, walang pakialam si Annalisa kung ano man ang iniisip ng kanyang mga kamag-anak. Hindi na siya bumalik sa mga pagtitipon. Hindi na rin siya sumagot sa mga mensaheng biglang naging concerned matapos ang insidenteng iyon sa kasal ni Melody. Alam niya ang kaibahan ng tunay na pag-aalala at ang pakikialam na may halong curiosity. Pinili niyang manahimik, pero sa pagkakataong ito, hindi na yun dahil sa takot, kung hindi dahil sa kapayapaan. Sa kabilang banda, naging mas maayos ang buhay niya kasama si Benjamin. Mas naging madalas ang pag-uusap nila. Mas malinaw ang mga plano. Hindi na lang ito patungkol sa pagtitiis sa distansya, kung hindi sa paghahanda para sa iisang direksyon. Hanggang sa isang araw, dumating ang desisyong matagal na nilang pinag-usapan. Kasalan. Ngunit hindi ito magiging tulad ng nakasanayan. Walang engrandeng handaan. Walang maingay na bisita. Walang mapanghusgang mata. Isang simpleng seremonya lang. Sa isang tahimik na lugar. Kasama ang iilang taong tunay na naging bahagi ng buhay ni Annalisa. Ang mga taong hindi siya kailanman inusgahan. Hindi siya kinumpara. At higit sa lahat, hindi siya pinagtawanan. Kasama roon si Carol. Sa araw ng kanyang kasal, nakasuot si Annalisa ng simpleng puting damit. Walang labis na palamuti, walang sobrang ayos. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi niya naisip kung sapat pa ba siya. Dahil alam na niya ang sagot.
Nakatayo siya sa harap, habang unti-unting naglalakad papalapit si Benjamin. Nakangiti ito, puno ng pagmamahal at respeto. Ang parehong bagay na matagal na niyang hinanap sa maling lugar. Pagharap nila sa isa't isa, walang engranding eksena, walang dramatikong salita. Pero bawat titig, bawat ngiti, totoo. Ready? Mainang tanong ni Benjamin. Ngumiti si Annalisa. Matagal na, Sagot niya. Sa simpleng seremonyang iyon, nangako sila sa isa't isa, hindi lang bilang mag-asawa, kung hindi bilang dalawang taong piniling manatili kahit sa gitna ng pagdududa ng iba. Habang nagaganap ang kasal, napatingin si Annalisa sa paligid. Walang tiyang Divine, walang tiyang Esther, walang tiyang Danny at Resty. Wala rin ang mga pinsan niyang dati laging may sinasabi. At sa halip na lungkot, kapayapaan ang naramdaman niya. Dahil ngayon, malinaw na sa kanya. Hindi lahat ng dugo ay dapat manatili sa buhay mo. At hindi lahat ng pamilya ay karapat-dapat na tawaging tahanan. Matapos ang seremonya, tahimik silang nagdiwang. Simpleng salo-salo, tawanan, at kwentuhan. Walang ingay ng pangusga. Walang pilit na pakikisama. Habang nakaupo si Annalisa sa tabi ni Carol, nakangiti siya. Alam mo, Sabi niya. akala ko dati kailangan kong patunayan ang sarili ko para tanggapin nila. Nakangiting sabi niya kay Carol. Pero hindi naman pala, hindi ba? Tanong ni Carol. Oo, hindi pala kailangan. Sagot niya. Kasi ang tamang tao, tatanggapin ka kahit wala kang pinapatunayan. Napatingin siya kay Benjamin na nakikipagkwentuhan sa ilang mga bisita. Masaya at komportable. Sa wakas, nahanap na niya hindi ang approval ng iba, kung hindi ang tunay na halaga ng sarili niya. At sa pagkakataong iyon, alam niya, hindi na siya kailanman magiging paksa ng panlilibak dahil pinili na niyang maging bahagi ng buhay kung saan siya ay minamahal, narerespeto at sapat. Makalipas ang ilang linggo matapos ang kasal ni Annalisa, saka pa lamang tuluyang kumalat ang balita sa kanilang angkan. Hindi ito nanggaling kay Annalisa, hindi rin mula kay Carol, kung hindi sa ilang bisitang inimbitahan. Mga taong tunay na malapit sa kanya na hindi napigilang ibahagi ang simple pero masayang seremonya na kanilang nasaksihan. At gaya ng inaasahan, nagulat ang lahat. Kasal na si Annalisa? Hindi man lang nagsabi. Sino naman yung lalaki? Sa isang hapag kung saan minsan ay puno ng tawanan laban kay Annalisa, ngayon ay puno ng bulungan at pagtataka. Tahimik si Tiang Divine, hawak ang kanyang tasa ng kape. Wala siyang masabi. Si Tiang Esther naman ay paulit-ulit na nagtatanong, tila hindi matanggap ang balita. Bakit hindi niya tayo inimbitahan? Tanong nito, may halong inis at pagtataka. Walang sumagot. Dahil sa kaibuturan ng bawat isa, alam nila ang sagot. Si Chong Danny naman ay napabuntong hininga na lang. Siguro, may dahilan, may inang sabi niya. Ngunit hindi na yon pinansin ni Chong Resty, na tila pilit pang ibinabalik ang dating tono. Baka naman minadali lang yon, sabi nito. Alam mo naman minsan. Hindi niya naituloy ang sasabihin dahil kahit siya, hindi kumbinsido. Hindi na nila kayang maliitin ng isang bagay na hindi na nila naabutan. Isang bagay na piniling ilayo sa kanila. Unti-unting bumalik sa katahimikan ng mesa. Ngunit hindi na yun parehong katahimikan noon. Hindi na yun puno ng panlalait, kung hindi puno ng pagninilay. At marahil, pagsisisi. Samantala, sa ibang lugar, malayo sa ingay ng nakaraan, tahimik na namumuhay si Annalisa kasama si Benjamin. Hindi man marangya ang kanilang buhay, ngunit puno ito ng respeto, pag-unawa, at katahimikan na hindi kailanman naibigay ng kanyang mga kamag-anak. Sa bawat umaga na magkasama silang nagkakape, sa bawat simpleng tawanan, at sa bawat planong sabay nilang binubuo, ramdam ni Annalisa na nasa tamang lugar na siya. Wala nang kailangang patunayan, wala nang kailangang ipaliwanag. Minsan, napapaisip siya sa mga nangyayari. Hindi dahil sa galit, kung hindi dahil sa pasasalamat.
Dahil kung hindi siya nasaktan noon, hindi niya matututunan ang pinakamahalagang bagay, na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakabase sa paningin ng iba, kung hindi sa kung papaano niyang pinipiling pahalagahan ang sarili niya. At sa uli, ang mga taong minsang tumawa sa kanya, sila ngayon ang naiwan sa tanong, habang si Annalisa, tahimik na namumuhay sa sagot, isang buhay na hindi kailanman kailangang ipagsigawan, dahil ang tunay na tagumpay, hindi laging maingay. Minsan, ito'y dumarating sa katahimikan ng isang pusong buo at payapa. Ang kwento ni Annalisa ay paalala na hindi sukatan ng halaga ng isang tao ang itsura, estado sa buhay, o kung may karelasyon siya o wala. Madalas, ang lipunan, kahit sariling pamilya, ay mabilis sumusga batay sa panlabas na anyo at mga inaasahan, pero hindi nila nakikita ang tunay na kwento sa likod nito. Ipinapakita rin ng kwento na hindi kailangang ipagsigawan ng personal na tagumpay para mapatunayan ang sarili. May mga laban na mas pinipiling tahimik, hindi dahil mahina, kung hindi dahil pinapahalagahan ang kapayapaan kaysa sa opinyon ng iba. Isa pang mahalagang aral ay ang pagsiset ng boundaries. Hindi lahat ng kamag-anak ay may karapatang makialam sa buhay mo. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa dugo, kung hindi sa respeto at pag-unawa. At higit sa lahat, ipinapakita ni Annalisa na ang tamang tao ay hindi ka huhusgahan. Tatanggapin ka niya kung sino ka, nang walang kondisyon. Kaya hindi mo kailangang magbago para lamang magustuhan ka ng iba. Sa uli, ang mga taong minsang nanghamak sa'yo. Kung hindi, ang makamit ang buhay na tahimik, buo, at may respeto sa sarili. Dito na po nagtatapos ang ating mixing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihita ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.